It's very high time for the President to have his drug test. Huwag na siyang magantay na kalagkarin natin siya galing sa Malacanang at ang taong bayan na ang kumalagkad sa kanya, kagaya ng ginawa ng taong bayan sa kanyang ama. Ma'am Sandra Cam, before po itong milyonaryo at sinindikato na pagpapatakbo ng PCSO under Mel Robles at the auspices of the authority of the President, what do you like to comment dito sa panawagan ni former Executive Secretary Vic Rodriguez, the first Executive Secretary of Bongbong Marcos Jr., na magpa-drug test, hair follicle, and among others para tuldukan ang question sa integridad at kapabilidad ng kanyang mental state and psychological capability bilang Pangulo ng Bansa? Ma'am Sandra Cam. That's very correct, Eric and Dr. Abandoy. We really need to have the President, Ferdinand Bongbong Marcos, to have his drug test immediately. Wag na niyang papalipasin ng oras kasi lalong-lalo siyang malulubog sa kumunoy. As a matter of fact, according to our very dear friend Maharlika, inilabas na niya ang ebidensya ng agent, ng PDEA agent na yan. And he is very willing to attend or to face any investigation, whether it's in Congress or in the Senate. Ayun. So, nananawagan ako, my personal nito po ay I'm calling the President now to have his own drug test. Sa publiko niya gawin yan para ipakita sa tao kung malinis siya, di malalaman natin kung malinis. Pero kung talagang polboronic pa rin siya at gumagamit pa siya ng substance na yan, then he has to resign. He has to resign if he still love the Philippines. Ang nangyayari kasi, ka Eric at Doktora, ay ang personal lang nila na bulsa ang iniisip nila. They don't care now about the Filipino suffering. Obviously. Napakamahal po ng ating mga bigas. Yung batang kumakanta ng Cebuano, ang kanyang ikinakanta asa na yung 20 pesos na per kilong, ipinangako ni Presidente Marcos. So, it's right time for him. It's a very high time for the President to have his drug test. Huwag na siyang magantay na kalagkarin natin siya galing sa Malacanang at ang taong bayan na ang kumalagkad sa kanya, kagaya ng ginawa ng taong bayan sa kanyang ama. Maawa kayo, Mr. President, your First Lady, dahil alam naman po namin na hindi ka naman talaga ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Hindi naman ikaw ang utak na nasa likod, kung hindi ang mahal mong asawa. Remember that the First Lady has never been elected. Yes. But he assumed the presidency right now. He's acting like a president. Hindi po siya. Hindi po siya nabigyan ng mandato, boto ng kahit isang Pilipino na bumoto sa kanya. Tama. Kung kaya, Mr. President, wag na po nating patagalin. Lalabas na ang ahente ng PDEA na naglabas ng papel na binigay kay Maharlika na sinasabi nitong si Lazo na ay fake news. At even the Secretary of DILG, si Secretary Abalos, ay fake news. Ngayon, nailabas na yan. Ayan na at gumawa na ng sulat ang ahente ng PDEA na yan, na that he is very willing to face any investigation, whether it's in the Senate or in Congress or anywhere. Hindi lang siya mag-iisa, kundi yung mismong team, operatives nila ang lalabas. Sana maawa kayo, kayong mga taga-Malacanang dyan. Maawa naman kayo sa bayan natin. Masyado ng pagtitiis at masyado nyo ng binalahura. Yeah. Binalahura na nyo ang ating bayan. Ma'am Sandra